Short devotion. I want you to open your Bible. You don't have to stand up, but open your Bible in the book of Psalms 143. I'll read the whole chapter. Just follow me with your eyes. Psalms 143. Are you there? All right. Psalms 143, verse 1. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplication. In thy faithfulness, answer me, and in thy righteousness, and enter not into the judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. Verse 3, for the enemy had persecuted my soul, he had smitten my life down to the ground, he had made me to dwell in darkness as those that have been long dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me, my heart within me is desolate. I remember the days of old, I meditate on all thy works, I muse on the works of thy hands. I stretch forth my hands unto thee, and soul thirsteth after thee as a thirsty land. Hear me speedily, O Lord, my spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear the loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Deliver me, O Lord, from my enemies. I flee unto thee to hide me. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake. Bring my soul out of trouble. And last verse 12. And of thy mercy cut off my enemies, and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. Let's go to the Lord in prayer. Yan parang tumutunog. Ito ba yan? Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, I thank you, Lord God, for this evening na kami po ay yung muli tinipon para mag-aral ng salita. We thank you for your word. We thank you for this Psalms of David. And we just pray, dear Lord, that you guide us into all truth, be in the midst of us, and you may be glorified in our study, O God. Let this hour be fruitful. Let everyone, Lord God, be attentive and remove everything that might hinder us from listening into thy word. You may be glorified, you may be magnified, and ayaan mo nga na mailayo mo kami, Panginoon, sa mga maling doktrina at katuruan. Ikaw po ang mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so this Psalms 143, by the way, I praise and thank God na nakaabot ako. So really, Tuesday and Friday is a challenging day for me. Tuesday is our weekly meeting. Actually, it's Monday and Tuesday. Monday is our weekly meeting with the client, and Tuesday is our weekly meeting with my colleagues in US. So nahirapan talaga ako umuwi Monday na Tuesday. And Friday, it's a submission day. Couple of days na ako din nakakapunta kay Preacher Marco. We talk about it. Sabi ko kay Preacher na nahirapan nga akong maghabol. And I tried a couple of weeks na humahabol ako doon, and ang nangyayari is na put in risk yung mga sinasubmit kong mga projects kasi minamadali ko and may mga namimiss ako, and sabi ko na kay Preacher na hirapan nga ako sa Friday. So ilang Friday na ako din nakapunta doon. At salamat sa Panginoon, ngayon nakahabol ako, and if it's here, mabilis lang naman makapunta dito from our office since it's so close. The problem is sila Sister Mary Ann, Sister Grace at saka Sister Mary Ann, parehong masama ang pakiramdam. Rin ata, mami mo, di ba? So, ako rin, hindi naman masama ang pakiramdam ko, pero masakit ang mata ko, hindi ko alam. Mapulang mata ko, masakit ang right eye ko.
Maybe it's a sipon, I think. But anyway, hindi pa naman, wala pa akong sick leave sa office, 4 years na ako doon. So, ayokong gumamit ng sick leave. Nawawala rin naman yan. And the point is, first, thank God na nandito ako. Dito tayo muling lahat at nandito ang mga kapatiran. And sa pag-iingat niya sa araw-araw and sa kalakasan. I know nagkakasakit tayo pero hindi naman itong sakit na serious na kailangan din sa hospital. Just part of weather lang naman dito. And salamat din sa Panginoon sa provision niya. And bukas magsisimula na si Rayam sa office. And I don't know if dito siya titira. We don't know about that. And just pray about it ng kalooban ng Panginoon. Nawa mag-grasp niya, makuha niya, mahiyang siya sa makaya niya ba yung because it's not his field. So I hope na kalooban ng Diyos ay masunod para sa kanya. And I believe naman na Rayam is capable, especially pag tayong mga Kristiyano. As we will tackle right now, pag tayo malapit sa Diyos, may pabor ang Diyos sa atin. Now we're going to study Psalms 143. This is one of the 7 Psalms of repentance, or sabi nga, by the way, 30 minutes ago, it was already Ramadan. Okay, 30 minutes ago pa lang, dineclare na nila yung Ramadan. So it starts now. Wala nang kakain sa labas kasi baka kayo mahuli. And Psalms 143 is one of these seven prayer of repentance in the book of Psalms. And some people call it a song of confession. Alam niyo po si David, he has a couple of major sin sa Bible that leads him to repent. But before he repented, may mga consequence pong nangyari sa buhay ni David, you know? And we already tackled about Bathsheba, right? Nung siya po ay nagkasala kay Bathsheba. There's one more major sin. I know you will remember this. Nung mayroong namatay na 75,000 Israelites. Remember that? It's because nagpa-census si David. Naalala niyo yun? Pinabilang ni David yung tao niya. Nagpa-census siya, pinabilang niya kung ilan yung tao ng Israel. Nagalit ang Diyos doon. And you know what it cost him? It causes Israel to mamatayan ng 75,000 katao. And David was very nag-pray si David doon. Isa yan sa mga pinag-pray ni David. But this specific Psalms, I believe, talks about if naalala nyo yung anak niyang si Absalom. This is one of the consequence also nung nang ginawa niya kay Bathsheba. Absalom ay nagkaroon sila ng problema ni Absalom, di ba? Kinuha ni Absalom yung kingdom sa kanya, nagkaroon ng conspiracy where the people already considering Absalom the king instead of David. And even yung panahon din ni Saul, alala mo yung hinahunting siya ni Saul, this is probably one of his prayer. Kasi wala po talaga exactly sinabi kung saang prayer niya to binanggit. But this is exactly a Psalm of David na kung saan ang spirito ni David dito ay bagsak dahil nga sa mga nangyayari sa kanya that time. And again, part of the consequence. Psalms 143 in the King James Version is a prayer of David written during the intense distress traditionally associated with his fight from his son Absalom or during his earlier years. So walang specific kung saan talaga tong prayer ni David ina-address. Pero makikita natin, ang matututunan kasi natin dito is how David prayed at paano niya ina-address yung mga bagay-bagay sa Panginoon. So again, this is one of the 7 Psalms sa Biblia na
patungkol sa repentance. And there are 7 of them, Psalms 7, Psalms 32, Psalms 38, Psalms 51, Psalms 102, Psalms 130, and Psalms 143. Psalms 143, ito ang ating focusan ngayon. This is written by David, reveals how a believer should seek God's will in seasons of distress. So, dapat matuto tayong hanapin ang kalooban ng Panginoon, especially sa panahon ng tayo ay nasa distress, tayo ay may mga pinagdaraanan, kumbaga. Kasi hindi naman talaga tayo nauubusan ng pinagdaraanan, di ba? Palagi tayo may pinagdaraanan. Uncertainty and spiritual heaviness. From these Psalms, we see 4 major truths about inquiring of the Lord. So, makikita natin dito, as I put the title there, Inquiring God's Will, na kaya nga po minsan talaga, palagi natin sinasabi dito at palagi nyo namang maririnig yan, kaya tayo nagkakaroon ng mga pinagdaraanan sa buhay because God wants us to inquire ano ba ang kalooban niya sa atin. Napakadali lang naman intindihin, di ba? So sana sa ating mga Kristiyano na unawaan na natin yun. God wants us to inquire His will. Gusto ng Panginoon mag-inquire tayo sa Kanya, Lord, ano ba ang gusto mo sa buhay ko? Kaya po, nilalagay niya tayo sa posisyon where we need to ask God. So point number 1, inquiring of God begins with humble dependence. Inquiring of God begins with humble dependence. We'll start with verse 1 and verse 2. Sabi dyan, hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness, and enter not into the judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. So, in the sight shall no man living be justified. Makikita nyo dito mga kapatid, na sa harap ng Panginoon, walang makakapag-justify ng sarili niya unang-una. Sa harapan ng Panginoon, walang malinis. Kasi alam ng Panginoon, alam ng Diyos, ang mga dumi natin. God knows our sin, even those secret sin natin na hindi natin sinasabi kahit kanino. Or maybe ang may alam lang yung BFF mo. God knows that. Okay? God knows our secret sins. God knows kahit nasa isipan mo pa lang yan, iniisip mo pa lang, alam ng Diyos yan. So, kaya nga sabi ni David, in thy sight, for in thy sight shall no man living be justified. May sabihin nun, walang magiging makakapag-justify sa harap ng Diyos sa kanyang sarili. That is why we need the Lord Jesus Christ, right? Kaya kailangan natin yung Panginoong Jesucristo kasi pag lumarap tayo sa Diyos, automatic filthy rags tayo, sabi ng Diyos. We are as filthy rags. Para tayong mga basahan sa harapan ng Diyos. It's only the blood of Jesus Christ that will cleanse us from all our sins. Kaya nga ang pananambahan sa Diyos nagsisimula sa salvation. Kaya nga yun ang goal natin. Pag tayo lumalabas, ma-share muna yung salvation para ang tao ay malinisan. Kasi nga, haharap ka sa Diyos. Imagine a person goes to church every Sunday at hindi siya ligtas. Paano niya justify yung sarili niya sa langit? Or even on every Sunday na pagpupunta niya dito? Nasaan yung repentance? Walang nangyayari. Bakit? Hindi mo kayang i-justify yung sarili mo. You need to accept the Lord Jesus Christ first. So, segue ko lang yon. Pero ang point natin dito, pag tayo ay lumapit sa Diyos, kailangan tayo mapagkumbaba. Kaya nga sabi dyan, hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication and thy faithfulness. Problema sa atin kasi pag napiprayer na tayo, ikot, okay, pasa-pasa. Lord, I pray for Elisha, Lord God, na si Elisha siya na Panginoon, pasa. Wala na. Yun lang natin, parang minabasa na lang natin. Hindi tayo na kumukuha ng idea paano ba lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Basahin natin ang Psalms. Kaya nga po tayo nag-aaral dito ng mga Book of Psalms
para alam natin paano lumapit sa Diyos. Hindi lang para nakikipag-usap tayo sa mga neighbor natin. When we pray to God, kailangan natin maunawaan na tayo po ay pumapasok, umi-enter sa presensya ng Diyos. At ang Diyos po natin ay banal. Okay? Banal po ang ating Diyos. So, pag lumapit tayo, dapat may pagpapakumbaba. Remember before na hindi kahit sino man, hindi basta-basta nakakapasok dun sa Holy of Holy? Kaya lang naman tayo ngayon nakakapag-pray direkta, it's because of the Lord Jesus Christ, di ba? Kasi yung veil tinanggal na, ang ating mediator ng Panginoong Jesucristo na mismo. So wag nating abusuhin yun. Let's try to enter to God's presence through prayer with humility. Okay? With respect, with humility, sa pakikiusap sa Lord, hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication. In thy faithfulness, answer me, and in thy righteousness. Before we can know God's will, we must surrender our pride and self-reliance. So, kailangan po natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo lumalapit sa Diyos at parang, alam mo yun, minsan tayo sa mga parents natin, we feel like obligado ang mga parents natin ibigay yung mga pangailangan natin. Hindi po tayo dapat ganun sa Diyos. Okay? At hindi dapat din tayo ganun sa mga parents natin. The right approach is kailangan tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan. Kasi pag mga anak ko nagaganyan, they feel like they are entitled of something kasi nga anak sila. But actually mga kapatid, kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin magpakumbaba kasi mas sino bang magulang na hindi ibibigay yun sa kailangan natin? Kaya ibibigay talaga yan ng magulang, di ba? Ganon din ang Diyos. Pero sino ba rin naman ang magulang na gaganahang magbigay na kung ang anak humihingi ng walang respeto? Di ba? Para lang nahihingi, Daddy, baon ko. Di ba? Kasi alam mong kailangan mo ng baon, so kung mangkahingi ka ng baon, di ba? As if you have the right to demand. Paano ko ibalik natin yung kagaya ng unang panahon, di ba? Pag humingi tayo sa mga magulang natin, dapat King James din. My Lord, can I have my salary? Can I have my di ba? Provision for this week. Ayusin natin ang ating pag-approach. Kasi kung ang magulang nga minsan hindi ginaganahan magbigay kasi nawawalan tayo ng respeto. Paano pa kaya ang Diyos? Sasagutin ng prayer natin, kung makapag-prayer tayo para lang tayo, di ba? Lord, thank you for the protection, pasa. Di ba? Paano papakinggan tayo ng Diyos? Para lang tayo mga tinkling symbols dito. O punta every Tuesday, walang nangyayari sa prayers natin. Kasi we don't approach God kung paano ina-approach ni David. So, sana may matutunan tayo kay David. Ilang Psalms na pinag-aaralan natin at nakikita natin kung paano si David mag-pray. Kaya po natin pinag-aaralan yun para may apply po natin. And so, kaya nga sabi sa Proverbs 3:5-6, diba, trust in the Lord and He shall direct thy path. James 1:5, if any lack wisdom, let him ask of God. So the truth here mga kapatid, God guides the heart that is fully dependent upon Him. So ginaguide ng Panginoon ang mga puso na nagdidepend sa Kanya. That's point number 1. Let's jump to point number 2. Inquiring of God requires honest prayer. Honest ba tayo sa mga prayer natin, mga kapatid? Are we honest in our prayer? O pati prayer natin kasinungalingan? Kasi si David, napaka-honest niya sa prayer niya. If you will read verse 3 to verse 4, For the enemy had persecuted my soul, he had smitten my life. Kung oppressed ka, kung nahihirapan ka na, maging honest ka sa Diyos. Huwag yung parang, Lord, kaya ko naman to, Lord, pero gabayan mo lang. Sabihin mo sa Lord kung hindi mo kaya. Di ba?
Huwag na tayong maging ma-pride sa harapan ng Diyos. Let's be honest in front of God. Lord, nahihirapan ako. Lord, di ko kaya. This is challenging for me. Sa opisina namin, di namin ginagamit masyado yung word na problem. Ginagamit namin ng word para challenge. It's a challenge for us na malagpasan itong ganito kadaming issue, ganito kadaming concerns. So you don't say problems kasi para positive yung dating. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin maging honest. Pag humihingi tayo ng nag-i-inquire tayo sa Panginoon, should be an honest prayer. David admits his spirit is overwhelmed and his heart's desolate. He hides nothing from God. Wala dapat tayong tinatago kagaya ni David, mga kapatid. Sa Diyos, when seeking God's direction, when seeking directions, transparency is essential. God responds to sincere cries. Nalala nyo, di ba? Mga testimony, kung kailan talagang bumagsak ka na, iyak ka na sa Lord, doon lang talaga nakakaroon ng result. Di ba? Pero kung parang yung mga prayer mo, ang bababaw lang, wala. Most likely, ang tagal ng result ng mga lalagay ka muna ni Lord sa pinakakantong-kanto na talagang, alam mo yung bata. Di ba yung bata kung gusto mong paiyakin, ginagawa mo yung lahat para umiyak, kinakorder mo talaga hanggang umiyak na siya. Minsan ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kino-corner niya tayo hanggat umiyak na tayo at maging honest na tayo. Kasi pag corner na tayo, pag wala na tayong magawa through our own strength, doon na tayo nagiging honest, di ba? Nag-open up na tayo, hindi ko naman talaga kaya. Yun ang gusto ng Panginoon makita sa atin, mga kapatid. Psalms 34:17, sabi nga sa Psalms 34:17, the righteous cry and the Lord heareth. You see that? The righteous cry and the Lord heareth. Sabi sa Psalms 34:17. Kaya nga sa Psalms 1 Peter 5:7 then I will quote part of that verse, casting all your care upon him. Diba? For he cares for you, if you will continue the verse. So, what is our point on this mga kapatid, for verse 3 and verse 4? God reveals His will to those who honestly pour out their heart before Him. Saka mo lang makukuha ang kalooban ng Diyos pag honest ka sa puso mo sa Diyos. At binibigay mo talaga, ipinupur mo talaga sa Panginoon yung laman ng puso mo. Hindi doon sa best friend mo. Diba? Minsan doon tayo kailangan ko ng outlet, kailangan ko makipag-usap. Doon tayo naglalabas sa mga minsan hindi tamang tao. So, again, God reveals His will to those who honestly pour out their heart before Him. Inquiring of God requires a rooted relationship. Point number 3, inquiring of God requires rooted relationship. So, dapat ang ating relasyon po sa Panginoon, dapat palapit ng palapit, mga kapatid. The more tayong tumatanda sa ating pagiging Kristiyano, dapat mas mapalapit tayo ng mapalapit sa Diyos. Dapat may goal tayo. Hindi pwedeng okay na tayo sa ganito. Okay na, naintindihan naman ako ng Lord. Tagal ko nang nagsi-church na, kilala na ako ng Lord ng mga pangangailangan ko. Hindi. Kailangan may goal tayo. Gaano ba ka-close ang gusto mong maging close kay Lord? Kaya di ba, sabi, keep close to Jesus. Kailangan natin kasi kung okay na tayo sa, naintindihan naman ako ng Lord. Alam mo, darating ang panahon, unti-unti makikita mo ang sarili mo, palayo ka na sa simbahan. Because the moment you stop increasing, you will start decreasing. Okay, anong gusto niyo? Stagnant lang? Kailangan mayroon tayong goal sa buhay Kristiyano natin. Kailangan may ladder tayo. Kailangan alam mo sa sarili mo na mas
mas pumapalapit ng palapit ka sa Diyos. Di ba? And sometimes nangyayari yan kasi nagiging involved tayo sa mga gawain. Unconsciously, we found ourselves, nandun na pala tayo talaga sa simbahan at involved na tayo sa lahat. Pero sometimes, kailangan mo ring, I think, kailangan mo talaga, pinaplano mo at aware ka kung ano ba yung goal mo. Na, paano ba ako mas mapapalapit sa Diyos? Kasi honestly mga kapatid, lalo na mga juniors, maraming juniors dito, pag wala kayong goal kung paano mapalapit sa Diyos, makikita nyo na lang ang sarili nyo after a few years na palayo na kayo ng palayo sa Diyos. Akala nyo involved pa rin kayo, pero actually palayo na ng palayo ang puso nyo sa Diyos. Kasi wala kayong goal, paano ba ako mapapalapit sa Diyos? Darating ang panahon, i-consider nyo na kahit yung mga manliligaw nyo, mga unbeliever. Diba? Kasi bakit? Di na kasi ganun kalapit kayo kay Diyos, sa Lord eh. So, nawawala yung intimacy niyo sa Panginoon. Kasi alam mo, kung mas intimate kayo sa Diyos, mas tumataas ang standard nyo sa mga bagay-bagay patungkol sa pagiging Kristiyano nyo. Kaya nga sabi dyan, my soul thirsts after thee, cause me to know thy way, wherein I should walk. Ngayon na si David, cause me to know thy way, wherein I should walk. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Dapat ganun tayo sa Diyos. Dapat tinatanong natin, Lord, saan ba ako? Saan ako mag-aaral? Anong kurso ba ang kukunin ko? Lord, hayaan mo na ang mga mangyari sa buhay ko is ang masunod ay kalooban mo. Diba, parang ang ginagawa kasi, parang nakikita ko dito kay David, gusto niya total takeover ng Diyos yung buhay niya. Na kahit anong mangyari, kahit saan mang papunta, gusto niya yung kalooban ng Diyos ang masunod. Mapunta siya doon sa kalooban talaga ng Diyos. Kinukulit niya ang Lord. May supporting verse tayo dito sa Jeremiah 29:13. Sabi doon, di ba? Seek me with all your heart. Sa pagdating kasi mga kapatid, sa paghahanap sa Diyos, dapat buong puso. Hindi half-half. Di ba? The closer we walk with God, the clearer we discern His will. Alam niyo, kaya kulang tayo sa discernment sa kalooban ng Diyos? Kasi hindi tayo malapit sa Diyos. The closer we walk with God, the clearer we discern His will. Kaya hindi natin alam ang kalooban ng Diyos eh. Kasi ang layo natin sa Kanya. Diba? Last point. Inquiring of God demands willing obedience. Inquiring of God demands willing obedience. Ang tanong ko, willing ba tayo mga kapatid mag-obey sa Diyos? Ako palagi kong sinasabi nung dati, bago pala akong Kristiyano. Kasi bago pala akong Kristiyano, binabasa kong Bible. Grabe sila, pag si Lord nag-reveal ng kailangan gawin, talagang word by word, instruction. Yung in-instructionan si Saul, yung binigyan ng instruction si David, yung binigyan ng instruction si Solomon sa mga kings, talagang malinaw ang instruction. Sabi ko, Lord, kung malino lang talaga ang instruction, parang wala talaga ang reason para hindi sumunod. Pag sinabi mong pumunta ka, kahit Iraq pa yan, basta malinaw lang na si Lord ang nagbigay ng instruction, ha? Doon ka mag-mission ka sa Iraq, okay lang. Basta sigurado akong boses ni Lord. Di ba? Kaso ngayon, it's more about discernment tayo eh. Kasi may salita ng Diyos. So ang challenge sa atin, mas mapalapit sa Diyos. Kasi given na yung salita ng Diyos, kaya nga may word of God tayo eh. So, ang challenge sa atin, paano ba tayo mapapalapit sa Diyos? Magbasa ng Bible, get involved sa mga gawain, nandun ka lang sa lahat ng gawain. Keep yourself busy. Because an idle mind or an idle hand is a devil's workshop. Diba may kasabihan nga na pag ang Diyos, ang tao ay idle o walang ginagawa,
nagiging palaruan tayo ng demonyo. Alala niyo, you are bound to do stupid pag wala kang ginagawa sa buhay. Tingnan mo si David. May gera. Hindi nagpunta sa gera. Nagtambay-tambay lang yun dun sa terrace. Nakakita tuloy ng babaeng naliligo. Ano ginawa niya? Pinatawag yung babae. So again, mga kapatid, keep yourself busy. Gawain, basa ng salita ng Diyos, devotion, pray to God, relationship nyo sa mga kapatiran, involvement mo sa church. Keep yourself busy. Yes, there's a work and life balance. Honestly, I'm trying to balance everything from my work, family, job, and sa sarili ko. Kasi ang hirap, active ako sa church, active ako sa office. Ang sarili ko naman, wala yung health ko. How will I provide for my family after 10 years kung sisirain ko sarili ko? So, balance sa sarili, sa pamilya, sa church, sa trabaho. Lahat yun, dapat involve ang Diyos. Kailangan napapalapit tayo sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid. And kailangan involve ang Panginoon. Again, inquiring of God demands willing obedience. This is my favorite verse here on this whole chapter. Verse 10. Teach me to do thy will, for thou art my God. Teach me to do thy will. Di ba, ewan ko kung na-experience na yun, na gustong-gusto niyong sumunod sa Diyos, but you don't know how. Paano ko ba, Lord, sisimulan maging malapit sa'yo? So, ang prayer ni David is, teach me to do thy will. Turuan sana tayo ng Diyos na sundin ang kalooban niya. Because honestly, mga kapatid, and I said this before, I'll say it again, ang dami kong gustong gawin before sa sarili kong plano. Pero unti-unti, halos lahat dun walang nasunod. Kasi bakit? Ang pinagpipray ko palagi, Lord, yung kalooban mo sana ang masunod. Di ba? Kasi kahit sa pagpipili ng partner, alam ko mayroon kayong sariling standard, di ba? Pero paano kung iba yung gusto ng Lord para sa'yo? Willing ka bang sundin? O paano yung gusto mong kurso maging doktor? And let me say this. Let me clarify. Huwag niyong gawin ng isang bagay na hindi kayo fully convinced. Pero I will also say this, may mga bagay na kailangan nyong gawin kahit hindi nyo gusto kasi gusto ng Diyos para sa inyo. Kasi ang sabi ng Bible, our spirit is always contrary o iba sa kagustuhan ng ating flesh. If it's not always, most of the time. So, expect nyo na po yan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. May mga bagay tayong gusto na actually hindi gusto ng Lord para sa atin. Kaya ang prayer ni David, Lord, teach me to do thy will. Hindi siya nagpipray, Lord, gusto ko sana ng ganito. No. Lord, tulungan mo ako na magawa ko yung kalooban mo. Yun ang prayer dapat natin. Kasi I'm telling you, pag ngayon ang Lord nag-reveal dito, Russell, itong mga kailangan mong gawin. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo lahat gusto. Sheila, ito yung mga kailangan mong gawin sa buhay mo. Ito yung mga pangasawa mo. Kung maglatag ang Lord ng lahat dyan, kung ano mga gusto gawin. Okay, ito, Marjorie, ito yung mga kailangan mong gawin. Actually, isisend kita dun sa Utopia. At makakapangasawa ka ng isang Nigerian. And then, kung ilalatag ng Lord dyan lahat ng mga gusto niya sa buhay natin, I'm telling you, hindi niyo lahat gusto. So the challenge is, maging malapit tayo sa Lord. Lord, paano ko ba malalaman ng mga... Ang prayer is, maging malapit ka sa Diyos, at ang prayer is, tulungan mo ako, Lord, na magawa ko ang kalooban mo. Hindi, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng blue eyes. Bigyan mo naman ako ng blue eyes, Lord. Bigyan mo naman ako ng medyo mayaman na.
Yung MMM ng mayaman, madaling mamatay para makuha ko agad yung pera. MMM yun eh. Di ba? Ang hirap nung ganun, mga kapatid. Hindi dapat ganun. Teach me to do thy will. Kasi again, pag nilatag yan ng Lord lahat, kaya hindi binibigyan ng Lord lahat, kailangan natin lumapit sa Kanya, maging mapalapit tayo sa Kanya. At sabi dyan ni David, teach me to do thy will. For thou art my God, thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Yun ang goal natin. The end of the day, hindi man tayo payamanin ni Lord kagaya ni Elon Musk, pero buhay na matuwid bibigyan niya sa atin. I'm telling you, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Nandiyan palagi ang probisyon ng Panginoon. Pero kailangan lang po natin magtiwala sa kalooban ng Diyos. We need to trust God sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kagaya ni David. Kailangan natin magtiwala. For our conclusion, but before that, the truth for that, for the verse 5, for the point number 4, God directs those who are committed to obeying whatever He reveals. So committed ba tayo, mga kapatid? Ngayon, kahit hindi pa nilalabas ng Lord ng mga kalooban niya sa buhay niyo, committed ba kayo? Sundan ang mga kalooban niya? Ethan, what do you think? Committed ka ba kung anong gusto ng Lord para sa'yo? Right? So I hope lahat tayo committed. Tapos mamaya naglabas ang Lord dyan, ano? Ethan, ang mapapangasawa mo, Bangladesh. Bangladesh na babae. Lord, huwag yun. Di ba? Kidding aside. Pero, nilalagay ko lang kayo ngayon sa sitwasyon, ano? Pag-isipan nyo mabuti kasi hindi lahat ng gusto nyo gusto ng Lord. Kaya ang prayer, ano ang prayer? Lord, turuan mo ako na sundin ang kagustuhan mo. Yes, we used to pray, Lord, anong kalooban mo yun ang masunod. Hindi lang yun. Pag-pray din kayo, nakayanin niyo ang kalooban ng Diyos. Kasi baka pag nilatag ng Lord sa inyo ang kalooban ng Diyos, di nyo kayanin. Pray about it, nakayanin niyo ang kalooban ng Diyos. For the conclusion, Psalms 143 teaches us, discovering God's will is not about receiving information. It's about cultivating surrender, honestly, intimacy, and obedience. Hindi po yan yung malaman lang natin kung ano yung gusto natin sa buhay natin in the future. This Psalms teaching us na paano ba mag-surrender sa Diyos? Paano ba maging honest sa Diyos? Usually, ito yung mga chapter na para sa mga nagsusuko na ng buhay. But I'm not telling you everybody to full time, sinasabi ko. Ang sinasabi ko dito is, ipag-pray natin na kayanin natin ang kalooban ng Diyos. When we humbly depend on Him o honestly pray to Him, deeply seek Him, and willingly obey, God faithfully leads. Ililid kayo ng Panginoon, I'm telling you. Pag talagang seryoso tayo sa kalooban ng Diyos, ililid kayo ng Diyos. Ililid kayo sa tama. Basta palagi nyo lang hingiin ang kalooban niya at tulungan kayo niya, bigyan kayo ng grasya na makayanan nyo yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for this night. You have reminded us the prayer of David, how we should pray, Panginoon, and what is our mentality pag kami po dapat ay lumalapit sa iyo. Especially those will of yours, Panginoon, na kailangan namin i-obey, but sometimes we don't know, Panginoon, kung paano ito i-obey, Lord God. And sometimes, out of ignorance, hindi namin alam kung ano mga kalooban mo. Nawa, ang bawat isang kapatiran, especially yung mga juniors na nandito, Panginoon, as they will start to establish their root as a Christian, Panginoon, their foundation, nawa matutunan nila kung paano lumapit sa iyo na may honest na puso, mapagkumbabang puso na willing sumunod anuman ang iyong Panginoong kalooban para sa kanila. And above all, tulungan mo ang bawat isa na makayanan ang mga kalooban mo para sa amin. Lord, ikaw po ang mapapurihan sa simbahan na to at sa bawat kaluluwa na nagsasamba dito sa CBC MMI, ang aming mga kapatid na wala dito. Nawa,
ma-discern din nila ang iyong mga kalooban sa kanila. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Brother Benji, bahala ka na mag-pray sa mga kapatiran dyan. Meron kayong kung makakausap mo sila. And then dito, partner-partner tayo. Partner ko si Russell. Okay, I hope nakapagsuot kayo. Si Preacher Andre, saka si Elijah. Si Brother Cod, si Ethan, saka si Elisha. Okay. Si Marge, si Jaja, saka si Erin. Si Sheila, si Yayi, saka si Dayan. Okay. So take time sa prayer, wag kayo magmanali. Ang gawin nyo, ganito. Halimbawa, 3 kayo, di ba? Paunahin nyo si Yayi mag-pray. Sa kayo sino yung ipapipray niya. Tapos sunod kung sino. Tapos kung sino yung huli, bahala na kayo kung sino. Okay? Para matuto yung mga juniors mag-pray. O partner-partner lang. Okay? Then the brethren will pray. Isama niyo sa prayer mga kapatid yung financial provision sa ating events, anniversary po natin. Yung pong CBC Bulacan UAE mission trip delegates, ayan, pag-pray niyo po. And then yung ISC delegates plus visa approval. Tapos yung mga kapatid na may mga sakit, saka yung aming nomination grant to Australia with visa approval, ang target ay June. Ano pa pray po ninyo. And then yung sick brethren, Sister May Ann, Sister Grace, saka Sister Lawrence. Brother Benji, bahala ka na mag-pray, dyan sa mga kapatiran sa Kuwait, kung sino yung mga partner niyo, or as group, pwede kayo mag-pray. So, you can, Nadia, mute mo lang to, tapos hayaan mo sila mag-pray para hindi sila marinig. Mag-mute lang kayo dyan, tapos kayo mag-uusap.
isa pong, bagamat ito ay undeserved privilege, isang napakalaking pribileyo, Panginoon, na kami ay nagtitipon-tipon as the manner of some is katulad, Panginoon, ng sinabi niyo po sa Hebrews chapter 10 verse 25 na hindi po namin pababayaan, hahayaan na hindi po kami magkatipon ng katulad ng ginagawa ng iba. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na hindi po naging hadlang ang pagod, ang katamaran na manaig na hindi po kami maka-attend sa gawain po ninyo. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay lumapit po sa inyo sa pamamagitan ng kailang pong pananalangin, ng kailang kahilingan. Amin pong itinataas ito sa inyo, Panginoon Diyos. At dalayan ko po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na hindi po namin kasama ngayon. Ama, hinilin po namin ang inyo pong naway sa susunod na pagkakataon ay makasama po namin sila sapagkat ang pananalangin, Ama, ay isang ministry itself na napakahalaga, Panginoon Diyos. And also, ang mga kapatiran namin sa Kuwait, kasama po namin si Brother Benji, si Baby Zebedee, si Sister Sarah Jean, Sister Romina, na may pagpalain niyo po sila. Lord, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwala, hinilin po namin ang pagpapala mo na igawad mo po sa bawat isa na wala pong kaming sapat na silid ng kalalagyan. Sa lahat ng kapurihan at pasalamat, po idalangin po namin sa pangalan po lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, you are dismissed. Meron tayong pagkain dyan. Initin na lang ninyo. Tawad dyan. Initin na lang nyo yung ano dyan. Hinigop yata anong pansit yung yung sabaw. Good night po sa mga kapatiran sa Kuwait, Sister Jean, Sister Romina, Brother Benji, and Baby Z, natulog na.